Nito ngang nagdaang linggo ay nagpunta nga kami ng Maynila upang mamili ng gamit ng mga bata at makapamasyal na din sa mga pinsan ko. Pero bago yan ay paprank muna namin si biyanan kong lalaki tungkol sa graduation ng apo niya. Cum laude kasi ang apo niya at unang cum laude sa pamilya. Sasabihin lang naman namin na di makakagraduate ang apo niya this coming 24 dahil may kung anong nangyari at may sulat daw ang school para kay tatay. Pero bago kami tumuloy doon kay tatay sa may Santa Mesa, dumaan muna kami sa Arroceros Forest kasi dito rin naman kami bumaba sa may Luton. Inikot lang naman namin saglit yung dalawang bata. At ito na nga po, pakinggan natin ang ating prank. Pasok nga muna maging masaya. Kaya anong si ate? Kaya pumunta yun dito tay. Kasi ikaw talaga. Ako mag-graduate tay. Sabi nung guidance. Hindi, mag-graduate. Oo. Ay, naku, wala yung Ito! Ito, tingnan mo may letter sila tay. Basahin mo yan. Letter sa'yo tay. Nakakita ka malinaw? Flashlight yan. Basahin mo nga malakas. Basahin mo malakas. may concern. Uy! Anong oitay? Basahin mo malakas. 2019-1564. It has completed all the academic requirements. Ini-adjust din kami ni tatay, ni pa nga niya nababasa ang cum laude, tuwan-tuwa na. Cum laude! O diba, tuluyan na nga siyang natuwa at may paiyak ng... Walang iyak. Sa part na yan, mga mare ay nagkakaiyakan na nga sila at ako naman ay nagpipigil lang din ng luha pero maluha-luha na rin talaga ang aking mata. At makikita mo talaga kung gaano ka-proud si tatay sa kanyang apo. At makikita mo din sa mga mata niya kung gaano siya kasaya para rito. Isa din talaga sa mga dahilan mga mare kung bakit bumaba sila ng Maynila upang kumbinsihin si tatay na siya ang sumama kay Samantha na umakyat ng stage upang kuhanin nga ang nasabing award. Kaso mukhang malabo mangyari ang inaasahan namin dahil nagdadalawang isip si tatay na sumama nga kay Samantha baka daw wala siyang ibang gawin doon kundi umiyak ng umiyak. At pagkatapos nga naming iprank si tatay ay nagsikainan na nga kami dyan at pahinga lang saglit at pupunta na nga kami sa aming mga iba pang sadya sa Maynila. At tignan mo naman to si tatay, nakakatuwa naman, may pagkaway pa nga sa aming kamera. At pagkatapos nga niyan ay dumiretso na nga kami ng Divisoria upang mamili ng gamit ng mga bata. Di na ako nakapag-video dahil matao sa Divisoria at may bit-bit akong anak at may mga bag pa. Pagkatapos nga naming makumpleto lahat ng bilihin namin sa school ay umuwi na kami sa bahay ng mga pinsan ko sa Balot Tondo. At tignan mo naman yung mga anak ko, may patiktok-tiktok pa, sana all hindi pagod sa biyahe. At habang nga andun kami sa Tondo, inaisipan kong pahikawan ng aming bunso. Para naman bago sumapit ang binyag niya, may hikaw na siya. Pero mukhang nagkamali ako ng desisyon sa pagkakataong ito. Kasi naman sobrang nakakaawa talaga ang amara ko. Yung tipong ballpen pa lang ang hawak ni kuya para sana lagyan ng tanda ang bubutasan. Todo iyak na siya. Isip-isip ko, itakbo ko na lang kaya ang anak ko. Or wag ko na lang kaya pahikawan ang anak ko. Kasi kung makikita nyo lang sa personal, mga tinginan niya sa akin, para bang nagmamakaawa siyang wag na lang ituloy. Pero sa mga oras na yan, medyo okay pa siya dyan. Siguro nalalamigan pa ang tainga niya kasi nilagyan na nga ni ate ng alkohol. Ang totoo niya na kapag laro-laro pa siya dyan, nakakatawa pa nga siya dyan kung minsan. At kita nyo naman, napakaligalig pa niya. At habang nga naglalagay na ng gloves si kuya, hindi na rin maipinta ang mukha ko dahil sa kaba talaga. Takot na takot talaga ako para sa bata. Dahil alam ko si Amara mahina siya, hindi siya katulad ng ate niya na sobrang tapang pagdating sa mga ganyang bagay. Pagdating sa turok, pagdating sa paghihikaw, matapang si Ama Alexa kaysa kay Amara. At sa part nga na yan ay nilalagyan na siya ng palatandaan upang mamay sa paghikaw, hindi naman to bambingi. At tignan nyo naman kung gaano kalikot si Rara. Sabi nga ng maghihikaw, mukhang mahihirapan siya kay Rara dahil nandalaban. Ano yun? Action star? Ayaw pagapi. At yung mga tinginan niya kay kuya, parang ginajudge na niya ang buong pagkatao nito. Awit sa'yo Rara, wag ganun. Behave ka lang po baby. At nagpa-cute pa nga. Mamaya iyak ka. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Hindi ako nagkamali talaga. Ngayon, pakinggan natin iyak ni Rara.
Nakakaawa naman talaga kapag kaganyan nakikita mong naiyak yung anak mo. Lalo na kung butil-butil na talaga ang luha. Diyos ko po, makadurog puso. Ganun talaga siguro ang nararamdaman kapag kainak ka. Yung tipong gusto mo na lang akuin lahat ng sakit ng nararamdaman nila sa mga oras na yan. Tignan mo naman itsura ko dyan, kulang na lang din umiyak ako. Sobrang awa ko talaga sa anak ko sa mga oras na yan. Habag na habag ako sa pagmumukha ni Amara. Sobrang lalaki ng luha na tumutulo. At habang nga ako ay nag-edit ng video ito, ay mangilid-ngilid pa rin talaga ang aking mga luha dahil dito. Sobrang awa ko talaga sa bata. At sa mga oras nga na iyan ay pinagpahinga muna namin si Rara para naman di siya gaano mabigla sa sakit. Sinayaw-sayaw ko muna siya para kahit papaano ay mawala-wala ang sakit ng paglagay ng unang hikaw at para ihanda na din sa pangalawang butas. At nagtanong nga ako kay kuya kung pwedeng nakatayo na lang kami dahil feeling ko di siya iiyak doon at mukhang komportable siya sa pwesto na yon. Pero mali ako dahil lalo tuloy siya naging malikot at hindi namin makontrol ang ulo niya. Di katulad ng nakaupo, hindi siya nabibigyan ng chance na gumalaw. 3 ba naman kaming nakahawak, isa pa yun sa nagpapa-stress siguro sa kanya kasi di siya makakilos ng maayos. Sumubok ulit kami ng pangalawang pagkakataon pero mali na naman kami. Talagang ayaw niyang magpahikaw at hindi namin siya makontrol kapag nakatayo kami. Kaya naman umupo na lang ulit ako upang matapos ngang butasan ang kabilang taenga. At eto nga inumpisahan na ngang butasan ang kabilang taenga. At maraming salamat natapos din si kuya nang makapagpahinga naman si Amara. Kasi kawawa na ang pagmumukha ng bata, puro na lang iyak. Tingnan mo mukhang nai-stress na siya makahawak sa noo niya. Nung naisin ko nga ang video na to sa kanyang ama, galit na galit sa akin. Dapat daw hindi ko na lang daw itinuloy yung paghihikaw. Fast forward na nga po tayo mga mare. Tingnan nyo naman ang mukha ni Amara. Lungkot na lungkot pa rin siya, parang ang lalim-lalim ng iniisip. Naawa tuloy yung kapatid ko kaya nagvideohan niya. Sabi ng kapatid ko, stress na daw si Amara. Yung tipong kahit nilalaro niya ay hindi siya pinapansin. Mahahalata mo talaga sa bata na nasaktan talaga siya kanina nung naghihikaw. Kaya naman Amara, huwag kang magtatanim ng galit sa mami ha. Ginawa ko lang naman yon para naman kahit papaano mas lalo kang gumanda. Charot. Joke lang. Salamat po.